Boske, Inga. Ito, ang lakas pala ng bata na ito. Papa, nahanap ka rin namin. Saan galing ang mga batang to? Anong ginagawa mo diyan? Alisin mo na sila. Boske, itong dalawang bata, kamukha mo talaga. Baka anak mo. Mukha kang baboy. Wala akong anak. Alisin niyo. Sige na, mga bata. Papa. Ayaw mo na ba sa amin? May silbi si Fubao. Marunong maghula si Fubao. Marunong din ng mahika. At kanina, sinagipa ni Fubao si Papa. Oy. Kayong dalawa, hindi ba ninyo naiisip na pwedeng itapon ko kayo sa ilog para maging pagkain ng isda? Sabihin nyo, sino ang nag-utos sa inyo? Sinungaling ang kuya. Hindi naman pala mabait si Papa. Nakakatakot si Papa. Bobo mong kapatid, iiyak ka lang. Bobo mong papa, ngayon pwedeng magpa-DNA test tayo para mapanatag ka. Ako ang magbabayad sa DNA test. Marami akong pera. Boske, Inga. Mga basura, humarap kayo sa akin? Mama, Sino ang nagpausok sa iyong lumabas ng mag-isa? Mama, dahan-dahan lang. Matatanggal ang tenga ko, hindi na kita maririnig. Mama, huwag ka nang magalit. Nahanap namin si Papa para sa iyo. Ikaw? Ano ka? Nagkamali ka. Ako lang ay isang simpleng tao mula sa bundok. Paano ko makikilala ang isang mayaman na tulad mo? Oy. May lakas ng loob kang matulog sa akin pero walang lakas ng loob aminin? President Ke ng Ke Corporation na may halagang bilyon ngayon ay kasama ng isang gusgusin? Siguro hindi pa ako gising. Oo nga. Haha. Swerte naman. Tumigil ka! Huwag kang tumakbo! Habulin! Hindi ako makakita. Talagang wala na akong pag-asa. Ano yan? Pasensya, hindi ko nakita na tao. Bakit napakaraming sugat mo? Hindi ko sinasadya. Hindi kita nakita kaya napadaan ako. Nandito? Nakita ko? Sinabi ko na sa inyo hindi kami magkasama. Ayaw ninyong maniwala. Kung hindi kayo nakikinig, ako ay may kaunting alam sa mga kapangyarihan. Hindi maganda. Nalason ako. Ikaw, anong ginagawa mo? Huwag kang magsalita. Nalason ako para iligtas ka. Oras na para bayaran mo ako. Huwag kang gumalaw. Parang may pagkakataon. Oo nga. Nakita ko sa kalangitan na matagal kong nalaman na kayo ay talagang magkasundo. Pang-pitong pagkakataon. Mama, magaling ako. Mama, ako ang nagdala ng kapatid ko para hanapin ang papa. Natakot ang kapatid ko sa papa. Hindi magaling ang kapatid ko. Magaling. Mukhang may usapin kayo, hindi ko na kayo istorbo. Aalis na ako. Tumigil ka. Pwede kang umalis. Pero iwan mo ang mga anak ko. Ano? Anak mo? Nagkakamali ka. Anak ko ito. Malinaw naman. Wala kang kinalaman dito. Kamukha ko sila. Wala pa bang kinalaman yon? Nagmamatigas ka. Ikaw. Karaniwan lang ang mukha mo. Maraming tao sa mundo ang kamukha mo.
Dadalhin ko na sila sa ospital para magpa-DNA test. Malalaman din natin ang resulta. Paano kung ayaw ko? Wala akong choice. Gagamitan kita ng puwersa. Kinoongke, huwag. Papa, huwag mong sasaktan si Mama. Pananakit sa pamilya yan. Ang sama ng tingin ni Papa. Dahan-dahan na lang ako. Hindi rin maganda kung mamatay siya. Siyempre, siya ang tunay na ama ng mga bata. Mama, masakit ba ang binti mo? Yung paghampas ni Mama kay Papa, hindi ba? Yun pananakit sa pamilya? Hindi, pag-ibig yon. Ganito ka ba? Magpalaki ng mga bata? Huwag kang magmalabis. Okay? Aminin ko, sina Yuan Bao at Fu Bao ay mga anak mo. Pero huwag mong kalimutan, isang transaksyon lang yun noon. Ano man ang mangyari? Mga anak ko sila. Mga anak ng pamilya Ke. Hindi ko hahayaang magpalaboy-laboy sila. Bumaba ka na agad. Kailangan mong hanapin ang lalaking yon noon at tulungan siyang malampasan ang pagsubok. Kung hindi, hindi lang ikaw, pati ang mga bata ay madadamay sa malaking kapahamakan. Mama, gusto ko si Papa. Mama, ako rin. Sige na. Pwedeng sumama sa'yo sina Yuan Bao at Fu Bao. Pero may kondisyon ako. Sasama rin ako sa'yo. Teo, Tuan Bao, huwag kang magtatangkang magtago at bumaba sa bundok. Wag. Hindi ba ninyo gustong hanapin si tatay? Lolo, makinig ka. Dali, ilabas mo na ang pera ng maayos. Hahaha. Ibalik mo ang gamot ko. Gamot ko ito para mabuhay. Aray, Ano ba ang ginagawa ninyo? hoy. Ikaw, matandang ito. Nagsisinungaling ka pa. Tingnan mo, lilinisin ko ang lipunan. Masasamang tao. Huwag ninyong aawayin ang matanda. Batang hamog. Humarap ka sa akin. Sasabay ka sa bugbog. Anak, huwag mo akong idamay. Umalis ka na. Hahaha. Ikaw, bata, ganitong laruan ang gagamitin mo para takutin ako. Batang hamog. Wala ka pang balahibo. Gusto mo pang maging bayani? Tingnan mo, ako ay... Hahaha. Kakaiba. Bakit ang kati-kati ng buong katawan ko? Hahaha. Ako ay lihim na naglagay lang ng kaunting lason sa inyo. Kung sa loob ng 3 minuto ay hindi pa ito nahugasan, ang inyong katawan ay magpapatuloy na mangati. Ikaw, haha. Hintayin mo lang. Huwag mo na akong makita ulit. Hahaha. Tuan Bao, ako ay henyo sa paggawa ng gamot. Gamot ang papatumba sa inyo. Hindi ba madali lang? Ay, mabait na bata. Ang batang ito, kamukhang kamukha ni Alin noong bata pa ang itsura. Makinig ka muna sa paliwanag ko. nakikinig ako. Sabihin mo. Sige, aminin ko na. Ang Yuan Bao at Fu Bao ay mga anak mo. Mayroon ka pa bang ibang tinatago sa akin? Halimbawa, may iba pa ba akong anak? Wala na. Hindi na pwede, Lolo. Kailangan ko nang umuwi. Sa liwanag ng araw, may nangahas pang mang-agaw ng bata sa ospital. Lolo, maaga na ang oras. Kailangan ko nang umalis. Ay, huwag kang umalis. Anak, ay, anak. Manggagahasa ng bata. Tingnan natin kung hindi kita ipadala sa presinto. Tay, anong ginagawa mo rito? Ang tatay mo. Ayos lang, ayos lang. Kung lihim kang bumaba sa bundok, mahahalata ng nanay tiyak na papaluin sa puwet. Lin, tingnan mo.
Nasa tabi ng daan ako. Nakapulot ako ng batang mukhang katulad mo. Nanay, Huwag kang magsalita. Kung magsalita ka pa, papaluin ko ang puwet mo. Namumulikat ang mukha mo. Wala. Parang sa loob ng mata, may pumasok na insekto. Tatay, huwag na ho kayong magpulot sa tabi ng daan ng mga bata. Ang dalawang ito, ang tunay na mga apo mo. Ang dalawang ito ay pareho. Aray, may dalawa na akong apo. Aray. Ang mga masunuring apo ko, haha Ailit. Ang batang ito, na katulad mo noong bata ka, magkamukhang magkamukha. Ito rin ay tadhana. Baka kunin mo siya bilang anak na ampon. Hindi pwede. Ano ang ikinagagalak mo? Ang sinasabi ko, ang mga magulang ng batang ito baka nag-aalala at hinahanap siya, kaya dapat agad-agad na dalhin siya sa kanyang pamilya. Tama ang sinabi mo. Makipag-ugnayan sa mga magulang ng batang ito. Sabihan siyang puntahan at kunin ang bata. Pa rin, hindi na kailangan. Ang batang ito ay malaki na. Baka makakauwi siya sa sarili. Ano ang kinakabahan mo? Ang batang ito, may kaugnayan ba sa iyo? Siyempre wala. Ako ba ay kuneho? Na kayang mag-anak ng marami? Iyon ang numero ng telepono ng magulang. Tama ba? Tawagan muna para tingnan. Malas. Dapat, agad na i-silent ang cellphone. Ang cellphone ay hindi dapat tumunog. Baka naman isa itong nuisance call. Wag sagutin. Tatawag ulit ako. Huwag mo na akong tawagan para mang-istorbo. Salamat. Mama, ayaw mo na ba sa Ken? Ito, Tuan Bao, ang scary ni Mama kanina. Nangingisay siya ng tuloy-tuloy. Terminal illness na kaya yon? Tingnan mo nga si Mama. ikaw. Ibig sabihin, 3 ang anak ko? Kung ganoon. 3 na ang apo ko. Hahaha, ay naku. 3 na ang apo ko. Ay naku, ang ganda. Lolo Master, ninakaw yung alak mo. Anong ginagawa mo sa alak ko? Yung batang yan. Suntukin kita. Ibalik mo yung alak. Mga batang to, Anong sinabi mo? kayong lahat ay walang kapantay. Ibalik nyo na yung alak kay Lolo. Mabait, walang kapantay. Suka ito. Bobo si Lolo Master. Tinawag mo akong bobo. Sasampalin ko yung puwet mo. Mukhang kailangan ko na ring ipadala sa ibaba ang 2 to. Dito sa ibabaw, may 3 ulat ng paternity dito. Lahat ay nagpapatunay na anak ko sila. Miss Rabbit, ano pa ang masasabi mo? Kung hindi dahil sa'yo noon na ako lang ang naghirap para palakihin sila. Ikaw na ama nila, bigla-bigla na lang umalis. Huling tanong ko na ito sa'yo. Ano pa ba ang mga bagay na itinatago mo sa akin? Kung magtatago ka pa rin sa akin, ang custody sa mga bata, hindi ko talaga ibibigay sa'yo. Hindi mo kayang makipag-agawan sa pamilya ke. Ito ba ang tono mo kapag kausap si Xingxing? Xingxing, siya ang malaking biyaya ng pamilya ke. Para sa aming pamilya ke, nagkaroon siya ng 3 anak. Tama. Anong klaseng ugali yan? Xingxing, bibigyan kita ng 100 milyon bilang gantimpala. Dagdagan pa ng isang bahay na nagkakahalaga ng 30 milyon. Lolo, ipinagbili mo na lang ako sa kanya. Gago, akala mo ba ang mahal-mahal mo? Nope. Ito ang mga inihanda ng lolo para sa inyo. Sana nandito ang kapatid na si Tangbao. Makakasama ko siya sa paglalaro ng makeup game. Oo nga, sana nandito ang kapatid na si Guoba. Gusto na gusto niya kumain ng malaking hita ng manok. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan nila ngayon. May mga apo pa pala ako. Shu Xingkan, huling tanong ko na ito sa'yo.
Ilan pa ba talaga ang anak mo? Hoy, nakita ko sila sa tabi ng kalsada. Ang mga nawawala niyong anak, ibinabalik ko na sa inyo. Hoy, nakita ko sila sa tabi ng kalsada. Ang mga nawawala niyong anak, ibinabalik ko na sa inyo. May tao ba? Wala na. Mabagsik at malupit si Kellyn. Kukunin niya talaga ang mga anak ko. May tao ba? Nasaan siya? Mali ang narinig mo. Kanina, may narinig talaga ako. May nagsalita. Eh nakita niyo ba yung tao? Wala naman, di ba? Guni-guni lang ninyo yan. Buti na lang, ginamit ko ang mahika para agad na i-teleport silang tatlo pabalik. Kung hindi, pati yung dalawang bata ay hindi ko na masasagip. Ibinabalik ko ang bata. Sino yan? Wala nga akong asawa. Saan nanggaling ang bata? Ang loloko. Gusto mo yata akong lokohin para sa pera. Gago ka. Kung ganyan ka pa, sasapakin kita. Ikaw talaga, Xu Xingkang. Ang mahika na itinuro ko sa'yo, ginamit mo pa sa akin. Sino yung sinasabi nilang Tang Bao at Yuan Bao? Bigyan mo ako ng magandang paliwanag. Mga anak sila ng dati kong asawa. Ang totoo, nakapag-asawa na ako. Hiwalay na ako ngayon at may 5 anak. Ang pangit ng pag-arte mo. Hindi ba? Ang balita na ikakasal ulit ako. Nakakagulat ba talaga ng ganito? Alin, lumang sakit na ito. Nalason ako ng palihim. Kahit na ang kilalang Dr. Ruo Shui ang gumamot. Ang kaya lang niyang gawin ay gamitan ng espesyal na gamot para lang mapanatili ang buhay ko. Madali lang itong gamutin. Para magamot ang sakit na ito, kailangan ng estudyante ni Dr. Ruo Shui, ang batang doktor, ang magbigay ng lunas. Baka naman, kilala mo ang batang doktor? Siyempre. Siyempre hindi. Ayos na ngayon. Ito. Kumaling na ako? Siyempre wala. Kailangan pa ng mga 1 buwan pa siguro. Miss Shu, hindi ka ordinaryong tao. Nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo si Aileen. Ay, sus Mario Sep. Bakit ka pa nagbow sa akin? Ay naku, ang buhay kong ito, ilang araw na lang ang natitira. Basta maligtas mo si Aileen, kahit kunin mo ang buhay ko, okay lang. Kahit hindi mo po sabihin, gagalingin ko siya. Siyempre, ama siya ng mga anak ko. Tao, tumawag sa Civil Affairs Bureau. Ngayon, ako ang bahala. Hindi ganoon. Sinabi ko lang na gagalingin ko siya. Hindi ko sinabing magpapakasal ako. Pero hindi mo rin sinabing hindi ka magpapakasal. Huwag ka nang matulog. Lolo ang totoong manggagamot. Gising na si Daddy. Ano pang hinihintay mo? Magpakasal na kayo. Ano to? Zina? Ay, sige na tayo. Mami, sige na! Ang gwapo ni Daddy. Mommy, panalo ka. Mommy, yan ang asawang pinaghirapan naming hanapin para sa'yo. Hindi. Tara na, magpakasal na kayo. Pwede tayong magtulungan. Kailangan ko ng asawa para mapanatag ang lolo ko. Ayaw mo ring mahiwalay sa mga anak mo. Pag gumaling na ako, sasabihin ko sa lolo ko na maghihiwalay tayo dahil hindi tayo magkasundo. Deal! Lapit kayo ng konti. Lapit pa. Hoy, wag naman masyadong seryoso. Ikaw naman, ngitian mo.
Daddy, huwag kang galit. Mukha kang wanted na killer. Oo nga, Mami. Parang hindi kayo magkakilala ni Daddy. Mommy, Daddy, ang tigas ng post nyo. Tuturuan namin kayo mag-post. Hehe. Oras na para magsimula. Anong gagawin mo? Hubarin mo ang damit mo. Hubarin mo ang damit mo. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang lalaki-lalaki mo, ang bagal-bagal mo. Pag sinabing hubarin, hubarin mo na. Bilisan mo, hubarin mo na. Hoy, huwag, 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 huwag. Huwag, huwag. Kumusta? May nararamdaman ka ba? Parang apoy sa tuyong damo. Ang intense naman. Tara na, tara na. Huwag na natin silang istorbohin. Bilis, bilis. Umalis na tayo. May nararamdaman ka ba? Wala. Pasensya na. Hindi ko napigilan. Ayos lang, ayos lang. Ako rin, hindi ko sinasadya ang pagtusok. Ayan. Tapos na. Ubo, ubo. Siyempre wala. Para lubusang gumaling, kailangan pa ng 1 buwan. Talagang kailangan kong hanapin ang manggagamot para lang magamot ang sakit ko. Nagmamadali akong bumaba. Wala akong dalang gamot. At saka, ang maliit na manggagamot. Hindi pwede. Kailangan ko pa ring tanungin ang aking guro kung anong gamot ang kailangan. Hindi ko siya pababayaang mamatay. Nang ganoon na lang. Pero, salamat pa rin. Bigla ka namang naging magalang. Nakakailang naman. Pero tandaan mo, noon, pumayag akong makipagrelasyon sa'yo dahil lang sa lolo mo. Pagdating ng tamang panahon, aakyat ako ng bundok kasama ang bata. Siya, tungkol sa bata, bahala na ang kakayahan ng bawat isa. Oy! Ngayong gabi, ikaw ang matutulog sa sofa. Bakit naman? Kelin, wala ka bang pagiging gentleman? Ako ay isang kahabag-habag na babae, ha? Wala pa akong nakikitang babae na kayang buhatin ako na mukhang mahina. Sasampalin kita! Anong gagawin mo? Sasampalin kita! Sasampalin kita! Ako. Matutulog na ako. Pataas pa ng kaunti. Ayan. Ingat sa bote. Ginoo, saan po ito ilalagay? Ito. Idikit mo diyan. Idikit mo sa ibabaw. Lolo, ano pong ginagawa ninyo? Bakit ang bilis? Tapos na? Ano ba iniisip mo? Wala akong pakialam diyan. Oo nga pala. Ngayon, may auction. Pareho kayong pumunta sa mga item sa auction na ito. May isang tinatawag na Wuji Immortal Herb. Kayo, siguraduhin ninyong makuha iyon sa auction. Sabi nila, kapag nakuha na ninyo, maaari na kayo makipagkita sa Dr. Ruoshui. Sa ganito, sa katawan mo, makakatulong iyon. Siya, naiintindihan ko, Lolo. Ano to? Bago pumunta sa auction, dapat mag-ayos. Salamat. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba alam na nagbibihis ako? Matagal ka na rito. Akala ko, may nangyari sa'yo. Anong pwedeng mangyari sa pagbibihis? Pasensya na. Pero ang ganda mo ngayon. Ay nako!
Yuan Bao, hindi ba't sabi mo dadalhin mo ako mamili? Bakit mo ako dinala rito? Nanay, may regalo ako sa'yo. Regalo ko sa kasal ninyo ni Papa. Huwag kang magbiro. Samahan mo ako hanapin si Papa mo. Naghihintay si Papa mo sa auction. Ikaw pala yung babaeng gumagamit ng bata para takutin si Kuya Alin? Manipulatibong babae. Sino ka? Nakatira ka ba sa Pacific? Ang dami mong pakialam. Ako ang heiress ng Lin Group. Hindi katulad mo, isang basag na sapatos. Hindi karapat-dapat kay Aileen. Hindi kita kilala. Walang kamatayang lakas ng loob. Kapag nakuha ko na ang walang hanggang halamang gamot, makikilala ko ang walang hanggang manggagamot. Pagdating ng panahon, pag gumaling na si Kuya Aileen, tiyak na pakakasalan niya ako. Kung may oras ka dito para makipag-away sa akin, mas mabuti pang hanapin mo na si Kuya Aileen mo. Ikaw! Walang kamatayang lakas ng loob. Ang katulad mong basag na sapatos na may anak. Isang walang hiya at maruming babae. Ginamit ka lang ng libre. Nangangarap ka pang makapasok sa pamilya ke. Panaginip lang yan. Mabuti pang bantayan mo ang iyong bibig. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling gawing. Hindi na ito muling mabuksan. Tita, nakikita ang pulbos mo. Matanda ka na. Dapat mag-alaga ka pa ng sarili mo. Ikaw, Nakita mo ba? Lalaking iyan ng tatay mo. Isang tali pandas. Boss, Ke. Si Young Master Ke at ang kanyang asawa ay mali yata ang napuntahan. Nasa baba sila. Gusto mo bang anyayahan sila sa ating private room? Wag na. Hayaan mo silang mag-enjoy. Opo. Pero tandaan mo, huwag mong hayaan sila. Ng mga kung sino-sino. Opo, naiintindihan ko. Ang kasalukuyang ina-auction ay ang pangunahing kayamanan ng aming tindahan, ang walang hanggang halamang gamot. Ang sino mang makakuha nito ay makakatanggap ng isang pangako mula kay manggagamot na Ruo Shui. Panimulang presyo, 10 milyon. 20 milyon. Tingnan natin kung sino ang makakakuha. 60 milyon. 7 milyon pesos. 9 milyon pesos. Yuan Bao, huwag kang tumawag. Hindi natin gagastos ang pera nito. Ang nanay ko. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Ang nanay ko. Hindi dapat matalo ng isang matanda at pangit na masamang babae. Mayroon pa bang gustong magdagdag ng presyo? Bata talaga ang bata. Ginagawa mo ang hand signal na ito para gamitin ang hand signal na ito para patayin ang lahat ng tao dito sa pamamagitan ng baril? Hahaha, ay. Batang labas talaga ang batang labas. Hindi karapat-dapat sa mataas na lugar. Ano? Natatakot ka ba sa batang ito? Mga tao. Mag, light up. Mag, light up. Isang bata. Ano ang light up? Hindi mo alam ito. Bakit ka sumali sa auction? Ang kahulugan ng light up ay anuman ang iyong dagdag na presyo. Ang taong nag-light up, mas mataas ang presyo kaysa sa iyo. Sa madaling salita, ang lugar na ito, siya ang magbabayad. Paano posible? Siya ay isang bata. Anong pera ang mayroon siya? At mag-light up? Sino ang niloloko mo? Hindi ba siya ang magbabayad? Kung gayon, ako ay makikipag-agawan. 2 bilyon pesos. 3 bilyon pesos. 3 bilyon pesos. Mayroon pa bang gustong magdagdag ng presyo? 4 na bilyon pesos. Paumanhin, ginang. Hindi ka maaring magdagdag ng presyo sa pag-verify ng pondo. Ang budget mo, hindi sapat para sa dagdag na presyo. Boss Ke, nag-aalay ng parol ang binata. Baka dahil bata pa, hindi niya alam ang ginagawa niya. Hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Gusto niyo bang kausapin ko sila? Wag na. Hindi problema sa akin ang pera. Hayaan mo silang maglaro. Haha, mukhang hindi talaga kaya. Hoy, batang hamog, huwag kang magyabang. Kaya mo bang maglabas ng 1 bilyon? Mukhang hirap ka nga sa 100 piso. I swipe mo. Baka naman galing sa tindahan yan. Yung Ultraman card na tig 5 sentimo lang. Totoo ba yan o hindi? I-swipe mo na para malaman. Wala kang karapatang magsalita dito, chismosa. Dagdagan mo pa ng salita. Tingnan natin kung paano kayo maglalabas ng ganyang kalaking pera kung hindi nyo mailabas. Ayon sa alituntunin ng auction house, ang mga kamay ninyong dalawa
ay hindi na mapapanatili. Tao, iswipe mo. Wala palang pera. Pumunta ka. Kunin mo yung 1 bilyon kong cash. See ya. Tingnan mo ang pinalaki mong anak sa ganitong malaking okasyon. Napakahiya. Kung may bitak ngayon sa sahig, malamang gusto ninyong dalawang magkubli. Dumating na ang presidente ng unang bangko ng Huago. Paumanhin po, Ginoong Xiaobao. Nabigo ang pagbabayad kanina. Kasalanan po ng aming sistema. Ito ay 10 milyong dolyar. Sinadya kong gawing cash para humingi ng paumanhin sa inyo. Imposible dyan! Paano sila nagkaroon ng ganito karaming pera? Pinapayuhan kitang magsalita ng may respeto. Ang ginoong ito ay ang numero 1 henyo sa pananalapi sa Wall Street. Ang kanyang net worth ay lampas 1 bilyon. Magpapakatotoo na ako. Ako ang numero 1 sa Wall Street pagdating sa pananalapi. 3 taong gulang pa lang ako. Nag-stock market na ako. 6 na taong gulang, nakakuha na ako ng 500 milyon. Anako, talagang pinagmalaki mo ako. Anong ipinagmamalaki ninyo? Kahit na makapaglabas ka ng 1 bilyon, ang batang lansangan ay batang lansangan pa rin. Hindi karapat-dapat sa mataas na lipunan. Itong tiyahin na ito, bakit parang hindi nagtutoothbrush araw-araw? Mabaho ang bibig, nakakakahiya talaga. Tama? Huwag nating tularan. Kung magiging mabaho rin tayo, maiinis sa atin ang mga tao. Kahit na kayo ay nakakuha ng walang hanggang banal na halaman, Walang hanggang banal na halaman? Mukhang tamang-tama ang pagdating ko. kita mo? Marami pa ang gustong gumanti sa iyo. Ako, nakaupo na lang dito at manonood ng palabas. Isang-isang lumalabas, parang mga dumadagdag na siomay. Sino ka? Si Keyun, ang aking kapatid. Pagkatapos maging duwag sa ibang bansa ng napakatagal, sa wakas ay umuwi ka rin. 1 beses lang kitang tinugis noon. Ganoon ba kabigat? At saka, ang pag-aagawan sa mana ay talagang isang labanang hanggang kamatayan. Siya, ingatan mo ang iyong ulo. Huwag na nating pag-usapan pa. Natakot ka ba, Manang? Napakaganda mo, Manang. Malamang ayaw mong marinig ang mga usapang patayan. Ang bango-bango mo? Huy, kadiri talaga ito. Parang hinimas lang ng aso. Ang lakas ng loob mo. Ay, Huwag kang mag-alala. Diretsahan lang kasi magsalita ang hipag mo. Mabuting kapatid. hindi ako makikipagtalo sa iyo. Narito ako ngayon para sa Wuji Shenkao. Nakakahiya. Asong ulila. Masamang tito, na-auction ko na ang Wuji Shenkao. Ako si Yuan Bao. Hindi pa nababayaran, kaya tuloy pa rin ang subasta. Hindi pa sigurado kung kanino mapupunta. Ang Wuji Shenkao. Kuya, mga tauhan, magtirik ng Heavenly Lantern. Ako'y mag-aalok ng 400 million! Ito ang kauna-unahang pagkakataon. Sa iisang lugar, 2 tao ang nagtirik ng Heavenly Lantern. Kahanga-hanga. Yuan Bao, magaling na ang ginawa mo. Ako na ang bahala rito. Dodoblehin ko ang puhunan. Tingnan natin kung anong kayang gawin mo laban sa akin. Opo. Aray, sabi-sabi, kakaiba ang ugali ni Dr. Ruo Shui. May 3 uri ng tao na hindi niya tinatanggap. Una, ang mga taksil at walang utang na loob. Pangalawa, ang mga may malabong relasyon. At pangatlo, ang mga walang hiya at hamak. Balita ko, ilang taon na ang nakalipas. Malabo ang relasyon mo at ng hipag mo. Kaya't ipinanganak ang batang ito. Sa 3 iyon, 2 ang naabot mo. Kaya nga, walang kwenta ang Wuji Shenkao na gusto mo. Sa tingin ko, ibigay mo na lang sa akin. Sobrang alat ba ng kinain mo? Bakit ang dami mong time? Keyun, kapag may sinabi ka pang isa, maniwala ka, puputulin ko ang dila mo. Kellyn, hindi ko akalain na ganito ka pala kaseryoso sa babaeng ito. Siya, hindi naman siguradong. Anak mo ang batang ito niya. Sa tingin ko, mag-ingat ka. Baka niloloko ka na. Masaya ka pang nagpapalaki ng anak ng iba.
Tito, tsaligtad ba ang pagkakabit ng bibig at puwet mo? Parehong mabaho, tulad ng masamang babae. Batang hamak. Mukhang ayaw mo na rin itong kamay na ito. Wag na. Wag mo na siyang pansinin. Nakakadiri talaga siya. Parang may kakaibang pakiramdam. Kitang-kita namang may masamang balak. Buti na lang at hindi ka ganun katanga. Itong kapatid ko kasi, lagi niyang gustong agawin ang mana namin. Yung pagtugis sa akin noon, siya rin ang may pakana. Ang pagpunta niya ngayon, gusto niya ang halamang ito. Para lang makipagkumpetensya sa akin, di ba? Masamang tao. Ang kasalukuyang tawad ay umabot na sa 3.2 bilyon. Ginoong Ke, magtataas pa po ba kayo? 10 billion. Dumating na si Dr. Ruo Shui. Ay, Dr. Ruo Shui. Matanda. Ang ganda naman ng suot mo ngayon. Pero mas maganda kung tinirintas mo ang balbas mo. Mas bagay sa'yo. Dr. Ruo Shui, gumastos ako ng 10 billion para makuha ang halamang Wuji. Tingnan ninyo. Ito ba ang halamang hinahanap ninyo? Ang ibig mong sabihin, itong halamang Wuji, ibibigay mo sa akin? Bakit naman? Napalagay po ba ni Dr. Ruo Shui ay kulang? Basta, maibigay ninyo lang sa akin ang halamang ito. Kahit anong hiling ninyo, gagawin ko ang lahat para matupad. Hehehe. Ganito lang ang gagamitin mo para subukan ang isang doktor na tulad ko? Hindi po. Dahil magaling ka namang magsalita, ibibigay ko na lang ang halamang ito. Kahit siya. Dr. Ruo Shui, hindi mo alam ang buong kwento. Siya ay isang babae na may malabong pinanggalingan at mababang uri. Ayon sa mga patakaran, hindi siya karapat-dapat. Ang aking mga gamit ibibigay ko sa sino mang gusto ko. Wala kang karapatang magkomento rito. Matandang gago. Ang galing mo ah. Alam mong ipagtanggol ang iyong estudyante. Sa susunod, huwag mong sabihing guro kita. Nakakahiya ka. Ayaw ko rin namang maging estudyante mo. Wala kang ginawa kundi manggulo at mangasar. Shushinkan, kilala mo ba si Dr. Ruo Shui? Hahaha, ay naku. Nagustuhan ko lang kayo, kaya ibinigay ko ang Wuji Shenkao sa inyo. Ikaw, Tama. Sa bundok ko, may dalawa pa akong batang mataba. Kung gusto mo rin sila, pwedeng isama ko sila at ipadala sa'yo. Ano sa tingin mo? Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, huhulihin ko ang dragonfish sa pond mo at iluluto. Biro lang, biro lang. Sabi ko na nga ba, sa buong auction, ikaw ang pinakamasama. ikaw? Hoy, Kelin! Ngayon, kailan ka naging isang walang kwentang taong nagtatago sa likod ng babae? Ha? Ano? Naiinggit ka ba? Hintayin mo lang. Ang posisyon ng pamilya ay akin talaga. Inumin mo ito. Mas mabilis kang gagaling. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo mainit. Tamang-tama yan. Kailangan habang mabilis pa ang bisa ng gamot. Hoy, Anong ginagawa mo? wala nang oras para magdaldalan. Kailangan habang mabilis pa ang epekto. Kung hindi, huli na ang lahat. Ay, anong ginagawa mo? Kung ikaw ang nagsimula, pagbibigyan kita. Bakit mo ako sinuntok? Kakainom mo lang ng walang kamatayang halamang gamot. Kailangan kitang turukan habang mabilis pa ang epekto. Ang lapit-lapit mo, paano kita tuturukan? Nanay, tatay, anong ginagawa ninyo? Ginagamot lang ni nanay si tatay. Aray, Tahan na, bunso! Hindi dapat pinapanood ng bata ang ganyan. Nanay, tatay, sa susunod isara ninyo ang pinto. ang mga batang ito, nasaan na ang pinag-aralan? Aayusin ko. Ipapasok ko silang dalawa sa paaralan. Ikaw kasi, bakit mo ako biglang niyakap ng ganoon kalapit? Sana noon pa lang hindi na kita iniligtas. Hayaan na lang sana kitang mamatay sa lason. Ako,
Huwag kang kikilos. Lumuhod ka Bakit? dahil gusto mong agawin ang mana ng pamilya. Pinagmalupitan mo ang buhay ng kuya mo. Ginawa mo ang pag-aaway ng magkapatid na ganito, malaking kasalanan. Agawan? Ito ay mana ng pamilya Ke. Ako rin ay miyembro ng pamilya Ke. Bakit mo sinasabing ako ang may gusto? At saka, ang pagbibigay mo ay nasa iyo. At kung kaya ko o hindi na maupo bilang pangulo ng pamilya, ay dahil sa sarili kong kakayahan. Katarantaduhan. Lolo? Matanda ka na. Magpahinga ka na lang at mag-enjoy sa iyong pagtanda. Walang utang na loob na anak. Kuya, ang saya-saya ng pag-aaral. Mabait si Papa sa amin. Kuya, bakit mukhang malungkot ka? Sino bang bata ang masaya sa pag-aaral? Hindi mabait si Papa, masama si Papa. Gusto lang niyang magkasama sila ni Mama nang magkasama lang silang dalawa, kaya kami ipinadala sa paaralan. Ang hirap ng buhay ni Yuan Bao. Tao'y bagong dating. Bakit hindi ka sumusulat? Baka naman wala kang masagot na kahit isa sa mga problemang ito. Napakadali ng mga problemang ito. Ayaw kong gawin. Sa tingin ko, hindi mo lang kaya. Ito ay mga problema sa klase ng Olympiad Math. Noong unang araw ng klase, nakita ko na ang nanay mo ang naghatid sa'yo. Nakasuot ng mga sirang damit at nakasakay pa sa bisikleta. Ikaw na galing sa probinsya. Paano ka nakapasok sa aming paaralang pambansa? Ikaw ang tanga. Ang kuya ko ay isang batang henyo sa Wall Street. Ang mga problemang ito, kaya niyang sagutin sa loob ng 2 minuto. Anong Wall Street? Ako naman, Chinatown. Ni hindi mo alam ang Wall Street, ikaw pa ang nagsasabing paaralang pambansa? Kayo? Ang ingay mo. Paano nangyari na tama lahat? Imposible. Nagkataon lang yan. Tiningnan ko lang. Alam ko na. Hindi ako tulad mo. Puro tiyan lang ang lumalaki, hindi ang utak. Imposible. Kailangan mong mag-aral ng advanced math mula pagkabata para masagot yan. Ikaw na mahirap. Baka ang nanay mo may nakilalang mayaman kaya. Huwag mong sasabihin ang masama tungkol sa nanay ko. Ano ngayon kung sabihin ko? Pati tatay mo, sasabihin ko rin. Baka ang tatay mo, matabang pulubi na mukhang baboy. Nakasuot ng gulanit na damit. Anong inilagay mo sa loob ng damit ko? Hulaan mo. Wang Xiaoyan, ang mukha mo. Bakit nagkulay berde ang mukha mo? Wang Xiaoyan, naging pagong ka. Bakit nangyari ito? Kayong lahat ang may kasalanan. Huwag kayong tumingin. Wang Xiaoyan, kung magsusorry ka ng maayos sa amin, ako baka bigyan kita ng gamot para dyan. Alam niyo ba kung sino ang tatay ko? Sasabihin ko kay Principal Lee. Paalisin niya kayong lahat. Ganyan ka na nga? Nagsusumbong pa? Nakakahiya ka. Aray. Silang tatlo. Sila ang nambuli sa akin. Ginawa nila to sa mukha ko. Anong nangyari sa inyong tatlo? Ang tatay ni Wang Xiaoyan ang pinakamalaking shareholder ng paaralan natin. Kung may mangyari man kay Wang Xiaoyan, kahit ibenta ko kayong lahat, hindi kayo mababayaran. Sige, tawagin niyo ang mga magulang niyo dito. Anong nangyayari? Mukha ng anak ko? Paano nangyari to? Ginang Wang, pakalma po kayo. Kasalanan ng 3 batang, to ang lahat. Lumapit kayo. Magsorry kayo agad kay Wang Xiaoyan. Siya ang unang nang insulto sa nanay namin. Wala kaming kasalanan. Hindi kami magsusorry. Tama, si Wang Xiaoyan ang unang nambuli sa kuya ko. Tapos minura pa niya ang tatay at nanay namin. Tinuruan ko lang siya ng leksyon. Sinabi niyang pulubi ang tatay ko. Mahirap daw ang nanay ko. Siya ang unang nagkamali. Dapat siyang humingi ng tawad sa tatay at nanay ko. Mali ba ko? Mahirap lang nanay nyo. Pulubi lang tatay nyo. Principal Lee, ang tatay ng anak ko ay General Manager sa K Corporation. Kung hindi mo paparusahan ng maayos ang mga walang mudong batang, to, ang investment para sa susunod na quarter ay hindi na nyo makukuha. Opo. Kayong tatlo, magsorry na kayo agad. Hindi kami magsusorry? Ano naman ang K Corporation? Ang tatay ko ang may-ari ng K Corporation.
Papaalisin ko ang tatay mo sa trabaho. Kung may-ari ng kumpanya tatay nyo, ang tatay ko si Ultraman. Papaalisin niya kayong lahat. Mali ba ko? Mahirap lang nanay nyo. Pulubi lang tatay nyo. Masasamang bata, mga away pa. Masasama kayong lahat. Dali, paupuin mo sila sa tuhod at humingi ng tawad sa akin. Bilisan mo, bilisan mo. Bilisan mo. Sino ang pinapaluhod mo at pinapahingi ng tawad? Nanay, tatay, dumating na kayo. Huwag kang matakot, nandito na ang nanay at tatay mo. Ayos, dumating na ang mga magulang, ha? Sasabihin ko sa'yo, itong batang ito. Hindi lang sinira ang bag ko, inapi pa nito ang anak ko ng ganito. Gusto kong ang buong pamilya ninyo ay lumuhod at humingi ng tawad sa akin at sa anak ko. Mga magulang ni Yuan Bao, napakalala ng ginawa ni Yuan Bao ngayon. Kailangan ninyong magbigay ng paliwanag kay Wang Xiaoyan. Kung hindi, wala kaming magagawa kundi paalisin silang tatlo. Karapat-dapat ka bang maging prinsipal? Hindi mo alam ang tama sa mali. Pera lang ang alam mo. Mas mainam pang ang anak ko ang maging prinsipal kaysa sayo. Ikaw, Ay, mga anak, tama lang ang ginawa ninyo. Sa mga taong hindi nakakaintindi ng salita, walang kwenta ang pakikipag-usap. Ikaw, kaya pala walang modo ang mga batang ito. Mga magulang pala nila ang walang kwenta. Ang damit nila, sira-sira. Wala man lang mamahaling tatak. Galing sa probinsya, ano? Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Si Wang Wei, manager ng Kes Group. Ang buong paaralang ito, pinunduhan ng asawa ko. Ganoon ba? Bakit hindi ko alam na may ganoong manager ang Kes Group? Ikaw na hamak na empleyado. Ano ba ang alam mo? Milyon-milyon ang sahod ng asawa ko. Kahit si Boske, iginagalang siya. Hindi kayo makakapantay sa mga daga sa imburnal na tulad ninyo. Aray, daga raw ang tawag mo sa amin? Di basura ka? Siguro may basurahang hindi nasarado ng maayos kaya nakalabas ka. Ikaw, ang lakas ng loob mong hamakin ako. Sige, ayaw ninyong lumuhod at humingi ng tawad, ha? Tatawagin ko na ang asawa ko. Ayos. Bibigyan kita ng 5 minuto. Ipakita mo siya sa harap ko. Gusto kong makita kung anong klaseng tao ang manager na ito ng Keys Group. aray, payo ko sa inyo, mas mabuti pang humingi kayo ng tapat na paumanhin. Kapag dumating na si Manager Wang, hindi na kayo mabubuhay sa lungsod na ito. Sino ang walang takot na nang-api sa anak ko? Asawa ko, silang dalawa ang gumawa. Hindi lang inapi ang anak natin. Dinungisan pa nila ako. Kailangan mong sila'y parusahan ng husto. Ginoong Ke? Asawa ko, anong pinagsasabi mo? Paano siya maging ginoong Ke? Isang hamak na empleyado lang siya. Ganitong uri ng mababang tao. Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Si Ginoong Ke ng Ke Corporation? Si Kaylin? Ikaw. Siya ang sinasabing demonyong bakal. Paano mo siya naisipang apihin? Ano? Siya pala ay si Kelin. Ikaw ang manager ng Ke Corporation? Oo. Ginoong Ke. Ito. Nakita mo naman? Malaking pagkakamali lang ito. Mga bata lang naman na naglalaro. Nag-aaway-away lang. Hindi ko inaasahang aabot sa ganito. Pag-apologize ko sila sa iyo. Wang Wei, hinampas mo ako? Walang kwentang lalaki. Kahit pa si Ginoong Ke. Ngayon, kahit sino pang dumating, kailangan humingi ng tawad sa anak ko. Nababaliw ka na ba? Lumabas ka na agad. Hindi pa umiiyak ang anak ko. Ang anak mo ang umiiyak. Ikaw talaga. Huwag kang umiyak. Ang pagiging manager mo, ang yabang talaga. Gusto mo bang ibigay ko sa iyo ang posisyon ng chairman ng Ke Corporation? Ginoong Ke. Kami ang nagkamali. Ikaw, maging mabait ka sana. Patawarin mo na kami sa pagkakataong ito. Hinawakan mo ang anak ko. At gusto mo pa na madali lang? Palampasin ka? Fubao, alin sa mga kamay niya ang humawak sa iyo? Papa, kanang kamay. Dumito kayo. President Ke. Ilabas siya. Putulin ang kanang kamay niya. Opo. Presidente Ke, alam ko na nagkamali ako. Pakiusap. Palampasin mo ako. Pakiusap. Presidente Ke. Presidente Ke, pakiusap palampasin mo ako. Talagang alam ko na nagkamali ako. At ikaw, tinanggal ka. Lahat ng ari-arian sa pangalan mo ay ipinagkakait. Binibigyan ko ng 3 segundo. Lumabas ka sa paningin ko. Kung hindi, ikaw at ang buong angkan ng Wang ay tatanggal sa Rong City. Opo, Presidente Ke.
Tumigil ka. Ikaw bilang prinsipal, napakalabo ng pag-unawa sa tama at mali. Hindi maganda ito, di ba? Nagkamali ako. Ako, mag-resign ako agad. Hindi ako nakatingin. Huwag mo akong patayin. Yuan Bao, ang Principal Lee, dinusta ka rin ba niya? Aw! Paano mo gusto siyang parusahan? Sabihin mo sa papa. Papa, malawak ang pag-unawa ko. Hindi ako mag-aalala sa mga taong ito. Dahil sa Yuan Bao, hindi ko nagagalawin ka. Lumabas ka sa wrong city. First. Opo. Salamat, Presidente Ke. Salamat, Yuan Bao. Alis na ako. Yehey, nanalo tayo. Ang galing ng papa. Ano? Ang edukasyon ko. Maganda naman, di ba? Talaga. Pero, palagi mong ilalabas ang mga tao. He. Kamakailan lang. Kumusta ang pakiramdam mo? Lolo, mas mabuti na po ako. Pagkatapos kong inumin ang mahiwagang gamot, si Shushinkan ang gabi-gabi akong tinuturukan. Kumonti na rin ang pag-ubo ko ng dugo. Ace, mabuti naman. Alam ko na, ang manugang kong ito ay swerte para sa pamilya Ke. Dapat mong alagaan si Xingxing. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Aray, Lolo, huwag po kayong mag-alala. Siguradong aalagaan ko siya ng mabuti. Mabuti talaga siya. Matanda na rin ako, at dahil gumaling ka na, panahon na ang posisyon ng pamilya ay ipasa sa iyo. Ikaw, maghanda ka na. Sa susunod na linggo, iaayos ko na ang seremonya ng pagpapalit. Alis na po muna ako. Si Keyo naman, nagsimula ng kumilos. Balita ko, ngayong araw anunsyuhan ng matandang Ke ang susunod na tagapagmana. Sa tingin mo, ang pinuno na ito, sino kaya ang magiging? Malamang si Kelin. Ang mapanupil na pamamaraan ni Kelin sa wrong city ay kilala ng lahat. Hindi naman sigurado yan. Mas naniniwala ako kay Keyun. Akala mo ba talagang ligtas na ang posisyon ng pinuno? Inihahayag ko, ang susunod na tagapagmana ng pamilya Ke ay si Ke. Lolo, bilisan mo. Dadalhin natin siya sa ospital. May mali. Ang kalagayan ni Lolo. Malinaw na biktima siya ng kulam. Fubao, samahan mo sina Tuan Bao at Yuan Bao. Hanapin ninyo ito. Si. Ayon sa paghuhula sa baon ng pagong, dito tayo dapat pumunta. Napakalakas ng masamang hangin sa kanluran. Tiyak na may masamang espiritu dito. Kaya naman, pumasok ang masamang espiritu sa katawan niya. At naapektuhan ang buhay ni Lolo. Oh, tara na! Nahanap na ng kapatid ko. Ito ba yon? Oh, tama. Ito nga. Dali, hanapin natin si Mama. Sabihin mo, ang nangyari kay Lolo, ikaw ba ang may kagagawan? May ebidensya ka ba? Ang lahat ng ibinigay sa'yo ni Lolo nitong mga nakaraang taon, hindi pa ba sapat yon? Para lang sa posisyon ng puno ng pamilya. Wala ka bang konsensya? Keyun, Anong brand ng garbage bag ang gamit mo? Ang galing mong magpanggap kung mahilig kang magdrama. Bakit hindi ka na lang pumunta sa teatro at doon ka magpakagaling? Wala kang ebidensya pero gusto mo makipag-away? Kelin, masyado ka bang binibigyan ng mukha? Mama, Papa, nahanap ko na ang dahilan kung bakit hindi nagigising si Lolo. Dala-dala lang ng laruan, papasok na agad. Kelin, talagang nawalan ka ng ulirat ano? ikaw, May sakit si Lolo ngayon. Ayokong maghanap ng gulo.
May breeding si Kalin, hindi kanya mumurahin. Pero ako, wala. Huwag kang maghanap ng away. Mumurahin ko ang tao, hindi ikaw. Ma, sa manikang ito, may napakalakas na masamang enerhiya. Tiyak na dahil pumasok ang masamang enerhiya sa katawan ni Lolo. Ate, modernong panahon na ngayon. Naniniwala ka pa rin sa ganitong mga kulam at mangkukulam? Talagang walang kwenta. Ang daldal ng bibig mo? Nilagyan mo ba ng pampadumi? Ikaw, Ano ka ng ano? Minamura ba kita? Aray, nako, ang memorya ko. Akala ko tao ka na naman. Kulam ba ito o hindi? Subukan natin, malalaman natin. O baka naman, kinakabahan ka? Ayaw mong pagsubukan namin? sige, subukan mo. Basta masira ang manika, gigising na si Lolo. Ma, walang kwenta si Fubao. Hindi nagising si Lolo. Oy, Fubao, magaling na ang ginawa mo. Huwag kang mag-alala. Batang hamog, huwag ka nang magpanggap na salamangkero dito. Huwag nang maniwala sa mga pamahiin. Sa tingin ko, kulang sa pinag-aralan. Dapat mag-aral ka pa. Ako. Bilis? Lolo, gusto ni Fubao na gumaling ka. Si Lolo Ke. Ang vital signs niya. Biglang bumalik sa normal. Oo nga, Kanina lang ay nasa bingit ng kamatayan. Ito ay isang himala. Imposible. Fubao. Kumusta? Sabi ng doktor, malusog naman ang katawan ni Fubao. Bakit hindi pa rin siya nagigising? Oo, May sakit ba ang ate ko? Oy, ginamit ni Fubao ang pamamalit buhay. Pumasok sa kanyang katawan ang masamang espiritu. Ang tanging paraan ay gumawa tayo ng maraming kabutihan, mag-ipon ng mabuting gawa. Gamitin ang positibong enerhiya ng mundo para mapalayas ang masamang espiritu sa kanyang katawan. Baka sakaling magising siya. Simula ngayon, gagawa ako ng maraming mabuti para magising na ang ate ko. Tama. At ikaw, huwag ka nang laging nakikipag-away. Dapat gumawa ka rin ng mabuti. Alam mo? gumawa ng mabuti. Maraming pera si Yuan Bao. Pupunta ako sa kanto at bibigyan ko ang bawat isa ng 10,000 piso. Ako naman, gagawa ako ng gamot. Kapag nagawa ko na ang gamot para mabuhay ng matagal, bibigyan ko ang lahat ng isa. Para mabuhay sila ng walang hanggan at manatiling bata. Oy, kung bibigyan ko ang bawat empleyado ng K Corporation ng 2 linggong bakasyon, pasok ba yon? Oy, huwag mo namang sasamahan ang mga yan sa kalokohan. Ang ibig kong sabihin, tumulong sa pagtawid ng matandang babae sa kalsada. Ganong klaseng mabuting gawa. Sige na, huwag nang patagalin pa. Mauna na kayo. Ako na ang bahala kay Fubao dito. Siya. Tara. Bata, nawawala ka ba? Samahan kita sa presinto. Halika na. Huwag mo akong hulihin, tulong! Halika na. Hoy, sino ka ba? Mang-aagaw ng bata ka, ano? Sa liwanag ng araw, nangahas kang mang-agaw ng bata. Gusto mo? Itatawag ko ang pulis? Oy, Lola, saan mo ba gustong pumunta? Binata. Gusto kong pumunta sa Madaykun. Ano? Saan daw? Madaykun. Madaykun. Sako? Papa, sabi ni Lola, gusto niyang pumunta sa Maldives. Oy, mag-book ka ng isang ticket papuntang Maldives para sa akin. Tapos, sunduin mo ang tao dito. Oy. Malapit na. Lola, kung magbabakasyon ka, dapat maganda ang suot mo. Bibili ako ng damit para sa'yo. Heto! Lola, huwag mong kalimutang inumin itong power recovery pill. Kapag napagod ka, subo mo lang ito. Gagaling ka agad. Lola, halika. Hawakan mo ang bagahe. Halika. Suotin mo ang salamin. Ang gwapo mo, di ba? Boske, ano po ang ginagawa ninyo? Gawa lang ng mabuti araw-araw. Mag-ipon ng mabuting gawa. Ikaw ang bahala sa kanya. Alagaan mo siya. Sige. Lola, ingat sa biyahe. Lola, enjoyin mo. Hindi. Sa Madaykun ako pupunta. Ay, alam ko, Maldives, di ba?
Hindi Madaichun. Ay, huwag kayong mag-alala. Maayos ang lahat ng preparasyon. Ay, samahan ko kayo. Halika, halika. Madaikun. Lola, ingat sa biyahe. Sana noon pa, dapat sineryoso ko ang pag-aaral ng medisina kay Master. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng umupo lang at maghintay. Aray, Master! Sagipin mo ako! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Master! Ako, anong gagawin mo? Aray! Ang dami mong sinasabi. Tulungan mo siya. Anong nangyari kay Fubao? May pag-asa pa, may pag-asa pa. Muling magbalik ang kaluluwa. Muling magbalik ang kaluluwa. Hindi tumitigil ang pagbabalik ng kaluluwa. Tama na yan, matandang lalaki. Sige na, umalis ka na. Bilis! Pagod na ako. Bigyan mo naman ako ng tubig. Walang tubig. Umalis ka na. Umalis ka na. Kapag kailangan ako, andito ako. Kapag hindi na, wala na. Anong klaseng buhay to? Hala, mukhang malubha ang sugat ni Fubao. Hindi ko alam kung kaya siyang gamutin ni Master. Hindi, bababa ako ng bundok para hanapin sila. Pero hindi papayag si Master. Kung hindi siya papayag, magtago tayong bumaba. Ang kakayahan sa medisina ni Mama at ni Master, hindi kasing galing ko. Basta't ako ang pumunta, ang sakit ni Fubao ay gagaling agad. Pero hindi ko alam kung saan nakatira si Mama. Ate, meron ako nito. Noong huling dinala tayo ni Master para hanapin si Mama, naalala ko na ang ruta at iginuhit ko. Sa tulong nito, makikita natin si Mama. Hoy, gising ka na! Si Fubao ngayon, ayos na ang pakiramdam. Magpahinga lang ng maayos, okay na. Mommy, huwag kang mag-alala. Si Fubao ngayon, ayos na ako. Siguro dahil yon sa mabuting ginawa namin ni Daddy, kaya nagising si ate. Anong magandang ginawa nyo? Gusto nyong tulungan yung bata, akalain mo. Tinawag pa kayong mga kidnapper. At saka, yung lola, pauwi lang sa kanila. Dinala nyo pa sa ibang bansa. Kasalanan ni Daddy yan. Ang tanga-tanga. Nakakabilib, handa siyang gawin ang lahat para sa mga bata. Kahit na nagising na si ate, hindi pa rin siya ganap na gumagaling. Kasalanan ng masamang tiyuhin na yon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mahihimatay si Lolo at hindi masasaktan ng ganito si Fubao. Pagbabayarin ko sila. Kami ni Tuan Bao, maaari naming tulungan si Mommy at Daddy na parusahan siya. Hayaan niyo kaming bahala. Pero, Si Fubao ang kapatid nila, mas nasasaktan sila para kay Fubao kaysa kanino man. Hayaan mo na silang gawin yon. Nandyan ka naman para sumalo, di ba? siya na nga. Hoy, dahan-dahan sa pagtakbo. Inaantay ka na namin ang tagal na. Ngayon, kaming 5 magkakapatid ay magkakasama na. Si Kaylin ay humalili na rin bilang chairman ng K-Group. Ako na matandang ito. Dapat na magpahinga na sa pagtanda. Halika, magdiwang tayong lahat. Halika. Sagay, Tangbao, Guobao. Ano ang gusto ni Lolo? Wala akong maibibigay sa inyo. Ganito na lang. Ako, bibigyan ko kayo ng tig 5 mansyon sa kanluran ng lungsod. Ano sa tingin niyo? Wow. Lolo, napakabata pa nila. Hindi nila mapangangalagaan. Sa akin yun na lang ibigay. Ako ang bahala mag-ingat. Hahaha. Shing, ikaw ang nagbigay sa pamilya K ng 5 anak at nagligtas pa kay Kaylin. Basta, gusto mo, ang buong bahay na ito ay sayo. Tama ba, anak? Oo, dahil asawa kita. Lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Ano bang asawa-asawa? Nakasuya. Lolo, anong alak ito? Ang sarap ng lasa. Ikaw talaga ang may magandang panlasa, Shing. Ang alak na ito ay ipinakuha ko talaga sa isang pribadong vineyard sa France. Sa isang auction, nagkakahalaga ito ng 10 milyon.
Kung gusto mo, bukas, papabiliin ko si Kaylin na bilhin ang vineyard na ito para sa'yo. Para sa'yo. Lolo, nakakahiya naman. Halika iinom ako ng walang laman ang baso, bilang paggalang sa inyo. Si Tagay. Tama nga ang hula ng master ko. Simula nang dumating ako sa pamilya, kaya hindi ko na mabilang ang perang kinita ko. Ngayon, may pribadong vineyard pa. Halika lolo. Ano? Naiinis ka ba dahil umiinom ako ng alak mo? Hindi pa ganap na gumagaling ang sakit mo. Huwag kang iinom. Sa akin na. Wow, tatay! Ang bait-bait sa'yo ni nanay. Ito ba ang pag-ibig? Ha ha ha. Bata pa, marunong na. Sa tingin ko, gusto niya talagang uminom. Halika, Lolo. Tayo. Mag-Jack and Poy. Oy, Nasa laban ka. Walang hindi nasusugatan. 2 saksak, patay ka. 3 saksak, patay ka. Uminom ka. Tatanggapin ko. Tatanggapin ko ang parusa. Halika, sasamahan pa kita. Hoy, halika. Isa pa. huwag ka nang uminom. Lasing ka na. Lolo, ihahatid ko muna siya pa uwi. Sige yung bata. Ako na ang bahala. Sige na kayo. Ha? Kaya ko pang uminom. Uwi na tayo. Huwag ka nang uminom. Mutya ko. Bakit ngayon ko lang napansin? Ang itsura mo? Ayos na ayos pala. Tama na. Huwag kang magulo. Matulog ka na. Ayoko. Ayokong matulog. Ang dibdib mo. Malaki pala. Hawakan ko, hoy. Shushing kan. Sa buong katawan mo. Saan ba ang hindi ko nahawakan? Huwag mo namang sirain ang saya. Huwag kang kumilos. Huwag. Ikaw. Walang hiya ka. Ako ang walang hiya? Shushing kan. Kahapon. Ikaw ang pumilit sa akin. Paano nangyari yon? Ikaw. Kahit na ako ang unang nanligaw, hindi ka ba dapat tumanggi? Malakas ka naman talaga palagi. Nakalimutan mo na ba? Noong gabing yon, ikaw din ang gumawa noon sa akin. Tumigil ka na. Kahit na ako ang nanligaw. Sige, ako na ang nanligaw. Sige na. Matulog ka muna ulit. May trabaho pa ako. Kung gusto mong manligaw man lang, dapat sa gabi na. Ako, ikaw. Sina? Tangbaw, Guobaw, unang beses ninyong bumaba ng bundok. Kung may magustuhan kayong bagay sa mall, pumili lang kayo. Ako ang bahala. Wow, salamat kuya. Ang galing mo, kuya! Wow. Ang ganda talaga ng damit na ito. Sinong batong gala to? Huwag mong hawakan ang damit ko. Alam mo ba kung magkano ang damit na ito? Kung wala kang pambili, umalis ka na. Kung madumihan mo yan, hindi mo kayang bayaran. Kamay mo ang madumi. Tangbaw ay palaging naghuhugas ng maigi ng kamay. Ang mga damit sa tindahan namin, para lang yan sa mga mayayamang binata't dalaga. Ikaw, mukhang mahirap. Wala ka man lang suot na mamahaling brand. Kung wala kang pambili, umalis ka na. Kung wala kang pambili, umalis ka na. Sino nagsabing hindi namin kayang bilhin yan? Anong pera meron ng isang bata? High-end ang mga damit dito. Ang isang damit na ito
ay 20,000 piso. Kahit ibenta ko kayong tatlo, hindi pa rin kayang bilhin tong isang damit. Tito, ibalot mo lahat para sa akin. Credit card. Bata, hindi porket itim ang card ay black card na yan. Huwag mo akong lokohin ng laruan mong card. Akala mo, madali akong maloko? Ate, iswipe mo lang, malalaman mo kung totoo o hindi. Oo, hindi kami nagsisinungaling. Black card talaga yan. Bilyonaryo ang kuya ko. Bilyonaryo siya? Ako, presidente ng Amerika. Kung wala kang pambili, umalis ka na. Balita ko, pupunta raw ang chairman para mag-inspeksyon sa tindahan namin. Kung dahil sa inyo, ay masisira ang plano namin, hindi ko kayo palalampasin. Presidente, ang estimated total market value natin ngayon ay 3 bilyon. Anong nangyayari diyan sa harap? Titingnan ko. Ate, bigla-bigla ang mood mo. Baka may sakit ka. Baka gusto mo tangbaw, tingnan ko ang utak mo. Bata, sinabi mong may sakit ako? Ngayon lang, ituturo ko sa'yo kung ano ang respeto. Ngayon, ituturo ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging magalang. Tigilan nyo yan. Manager, Anong ginagawa nyo? silang tatlong maliliit na to ang may gawa na dumihan nila ang 5 damit natin. Kaya ko lang. Ima, alam mo ba kung gaano kalaki ang mawawala sa tindahan natin? Ayan na, sige na. Malapit nang dumating ang presidente. Itago muna sila sa bodega. Anong ginagawa nyo? Masasama kayo. Ito ay iligal na pagkakakulong. Labag ito sa batas. Bitawan niyo ako! Sige, alis na. Bitawan nyo ako. Ang tatay namin ay ang presidente ng Keshi Group. Umalis na si Mr. K. Saka na natin sila aayusin. Manager, kanina ko lang narinig sa bata. Ang tatay nila ay taga-Keshi. Mali ang narinig mo yata. Kung talagang taga-Keshi Group man, malamang taga-linis o taga-pag-ayos lang yon. Aray, Mr. K. Mr. K, tingnan niyo po. Ito po ang pinakabago naming renobasyon sa tindahan. Anong ingay yon kanina? Kanina lang po, may mga bata pong nagkakagulo dito. Pinalayas na po namin. Hay nako. Anong gagawin natin? Hindi tayo makakalabas. Kung nandito lang si Fubao sana, kaya niyang basagin ang pinto sa isang suntok. Huwag kang matakot, Tangbaw. Mag-iisip ako ng paraan. Makakalabas tayo. Makinig kayo, parang boses ng tatay. Tatay talaga! Kailangan lang nating mag-ingay para marinig niya. Tatay! Ayaw na ng nanay sa tatay. Tulungan mo kami! Walang saysay ang sinasabi niyo. Akin na! Tatay, ayaw na ng nanay sa tatay. Nanay ay nakikipag-kiss sa gwapo. Ayaw na sa tatay. Anong ingay? Parang naririnig ko ang boses ni Tangbaw. At kiss pa? Nagkakamali ba ako? Mr. K, wala namang ingay. Nagkamali po kayo. Samahan ko po kayo. Mag-ingat sa suot sa trabaho. Kung mauulit pa, hindi na kailangang bumalik. Opo. Epektibo talaga. Papunta na ang tatay. Tatay, ayaw na ng nanay sa tatay. Sabi ng nanay, gusto niya ng malambing na lalaki. Sa totoo lang, nagkaanak ang nanay ng 14. Mr. K. Ano ang sinasabi nyo? May 14 anak ako. Nung sinasabi ninyo, mayroon akong 14 na anak. Ipaliwanag mo nga, anong nangyari? Boss K. Ganito po kasi. Itong mga batang ito, sinira ang mga damit sa tindahan. Gusto naming turuan sila ng leksyon. Opo, boske. Itong mga batang walang modo. Walang inang nagpalaki. Ha? Sila ang nanggulo. Tatay, hindi namin sinira ang mga gamit dito. Gusto ko lang bilhan ang mga kapatid ko ng damit. Tatay, itong tita na ito sabi wala kaming pambili. At gusto pa kaming saktan? Oo nga, ikinulong pa nila kami. Huwag kayong maniwala sa kanila. Siyempre, naniniwala ako sa inyo. Kayong dalawa, humarap kayo sa mga anak ko? Gusto mo nang mamatay? Patay, boss K. Ito, anak ninyo pala sila? Ano sa palagay mo? Ay naku, kaya pala ang cute-cute nila. Ang cute-cute nga pala nila. Ito, ang mga pangyayaring ito ay malaking pagkakamali lang. Ikaw, lumayo ka.
Nandaya ka pa sa akin. Sabi mo ang mga anak ni Bosque, ang sumira ng damit. Halika, humingi ka ng tawad sa mga bata. Paumanhin. Nagsinungaling ako sa inyo. Dahil humingi na kayo ng tawad, hindi ko na kayo pag-iinitan. Dahil nag-apologize kayo, hindi ko na kayo pagtatalunan. Hehe. Ang galing ng batang boss. Ikaw, hindi mo na kailangan bumalik. Ang lahat ng damages sa store, ikaw ang magbabayad. Manager, hindi ko sinasadya. Kailangan ko talaga ang trabaho ko. President K, pakiusap. Hayaan mo akong magtrabaho. Huwag kang magdemand pa. Nagkasala kayo sa President K. President K ay nagbigay ng buhay mo. Napakaganda na. Mga tao itapon siya. President K, pakiusap. Hayaan mo akong magtrabaho. President K? President K. Parusa, naibigay na. Ito. Ako. Ikaw? Ah. Ikaw ay mabilis mag-adjust. Hehe. Magtrabaho ka dito? Sige. Naaalala ko, ang janitorial department ng mall, parang kulang ng tagalinis ng basura. Ikaw ang magtrabaho. Janitorial department. Ako. May problema? Walang problema. Karangalan ko. Pupunta ako ngayon. Pupunta ngayon? Papa, kailangan ko bumili ng damit para sa mga kapatid. Walang tao sa store ngayon. Ano gagawin? Ang buong mall ay akin. Ano gusto mo? Pumili lang papa ang magbabayad. Ang damit? Bagay sa kanya. Ito para sa Tangbao. Ito para sa Fubao. Ito para sa Mama. Lumaki na ang yuan bao natin. Alam bumili para sa mama. Laki na talaga ng yuan bao natin. Alam na magregalo sa nanay. Hindi po ako ang bumili niyan. Nanay, kung magpapasalamat ka, kay Papa ka magpasalamat. Ang ganda naman pala. At ito pa, ito ay espesyal kong binili para sa iyo, Master. Pero hindi ko alam kung paano ibigay ito sa iyo, Master. Tangbao, ang tagal na nating hindi nakikita si Master. Gusto ko sanang mag-ipit ng buhok ni Master. Miss ko na rin si Master. Gusto ko siyang makita. Madali lang yan. Panoorin mo ako. Sandali, Fubao. Master, sige! Nako. Ang tagal nating hindi nagkita. Maganda ba ako ngayon? Ha? Nilipat ninyo ako rito para saan? Sabi ko, kapag nagkakastilyo kayo, hindi man lang kayo tumingin sa paligid. Hindi man lang isinaalang-alang ang nararamdaman ko. Aray. Mukhang ang mahika ni Fubao ay umunlad na naman. Kaya palang ilipat ang kubeta ni Master. Napadala rito. Fusing can. Makinig ka nang mabuti sa akin. Master, alam kong mahilig kang uminom. Ito ang alak na binili ni Gobao para sa'yo. Tingnan mo. Siya pa rin ang bata na marunong mag-alaga sa kanyang master. Tingnan natin kung anong magandang alak ang dala mo. Essential Balm. Pampahit? Guro, uminom ka ng iyan para malinis ang bibig. Ibigay mo sa akin. Langis? Haha. Susingkan. Ipinasa mo ako para lokohin ako? Guro, huwag mo sabihin iyan. Ito rin ay pagpapahalaga ng aming mga anak. Mabuti. Tuturuan ka ng guro mo. Umiwas ako. Mama at guro kapag nag-away. Hindi tumitigil. Kapag nagpatuloy. Mababagsak ang bahay. Huwag kang matakot, kapatid. Tatawag ako sa Papa. Mr. K, mayroon kang pambansang business meeting mamaya. Papa, umuwi ka. May malaking problema. Sinaktan ng mama. Kapag hindi ka dumating, hindi na makakasundo. Pabalik ako agad. Mr. K, ang meeting mamaya ay importante. Siguro dapat. Pumunta ka para sa akin. Hindi. Matandang lalaki. Sumusuko ka ba? Hindi. Kaya mo yan? Aray. Saan ka ba tumatama?
Suntukin kita sa tagiliran. Shushinkan, Haay. anong nangyari? Kelin. Humarap ka sa tao ko? Sawa ka na ba sa buhay? Ako. Hulihin siya. Hoy, anong ginagawa ninyo? Kayong mga ito. Hoy, aray ko po. Aray. Hindi yon totoo. Puro hindi totoo yon. Nasaktan ka ba? Tingnan ko. Wala naman akong masyadong nasaktan. Baka naman. Pwede bang pakawalan muna ninyo siya? Haay. Sinaktan ka niya. Paano natin siya basta-basta palalampasin? Baliin muna natin ang mga kamay at paa niya para magkaroon siya ng leksyon. Hoy, Sandali lang. Tingnan mo itong matandang ito. Mukha talagang tuso. Kung masaktan mo siya, baka magpapanggap siyang nasaktan para humingi ng pera. Baka pwede nating. wala kang respeto sa nakatatanda. Ang kanyang, Buong buhay na karangalan. Paano ako magpapanggap na nasaktan? Sige, Shushinkan. Sa hirap at ginhawa, 5 anak mo, unti-unti kong pinalaki. Oy, Ay, mali. Pinalaki. Ikaw naman, pinagbintangan mo ako. Ako ang guro mo. Ako ang iyong guro. ano? Guro? Oo nga. Ako nga ang kanyang guro. Ang lahat ng kanyang mahika patungo sa iyong 5 anak. Ako ang nagturo niyan. Shushinkan. Bakit hindi ko ito narinig noon na nabanggit mo ito? haha. Hindi ba't iyon ay mga bagay noon pa? Kaya hindi ko na nabanggit. At saka, ang guro ko ay palaging mahinahon. Hindi siya kusang nagsasalita tungkol sa sarili. Di ba, guro? Ito, ang mga bagay ninyong mag-asawa. Kayo na ang bahala diyan. Hindi na ako makikialam. Hinto. Kaya, ikaw, ang Dr. Ruo Shui nga, Uwa, ang guro ni Shushinkan? ako nga, Shushinkan, ang galing mong magsinungaling. Naipaliwanag ko na ang lahat. Ay, sa simula, nag-aalala lang ako para sa kaligtasan. Kaya hindi ko sinabi sa inyo. Ngayon, hindi ka na nag-aalala? Siyempre, hindi na. Dahil ikaw ang ama ng aking mga anak. At ikaw ang pinaka-mamahal kong asawa. Bakit ako mangangamba? Sige, pinapatawad na kita. Huwag nang maulit. Ayun, napasaya ko na. Mukhang malamig, pero madali naman palang pasayahin. Oo nga pala. Yung damit na binili ko para sa'yo noong nakaraan, natanggap mo na ba? Isuot mo na. Dadalhin kita sa isang lugar. Si, Tito, nanay, naglalambing ka ba? siya, Hindi ko pa nakikilala si nanay na ganito. aray, ito. Ito ba yung tunay na pag-ibig na kwento? Hoy, lumingon kayo, lumingon nga kayo. Huwag titingin. ang galing ng taste mo. Ang ganda ng bestidang ito. Magkano? Hindi mahal. 70,000. 70,000? Bakit hindi mo sinabi agad? Kanina habang umiinom ako ng tsaa, nakatapon ako sa bestida. Hindi kaya matanggal yon? Okay lang. Kung gusto mo, papabili ako ng ilan pang set sa assistant ko para sa'yo. Ha? Tara na. Oy, mag-ingat ka. Baka masira mo ang bestida ko. Saan tayo pupunta? Ang gaganda ng mga bituin ngayong gabi. Ang mga bituin ngayong gabi, hindi ang bida. Anong bida? Shushinkan. Kahit na, ikinasal na tayo. Palagay ko, kailangan natin ng isang formal na pagluhog. Pero palagi kong naiisip, kailangan natin ng isang formal na paghahandog. Ano ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, Singkang, papakasalan mo ba ako? Ako. Oo, gusto ko. Gusto ko. Wow. Lumaki ako sa bundok. Ngayon lang ako nakakita ng gandang paputok. Kung gusto mo, sa bawat date natin, dadalhin kita sa iba't ibang magagandang tanawin.
Hey, magkano ba ang singsing na to? Seryosohin mo naman. Haha. Ay naku, Alin, nakaisip ka rin sa wakas. Ako naman, ngayon na, magpapahanap na ako ng mag-aayos ng kasal. Saan nyo ba balak gawin? Dito ba sa tabing dagat o sa tuktok ng Mount Everest? O kaya naman, sa palasyo ng Country A? Lolo, ikakasal kami. Hindi kami mag-ekspedisyon. Matanda na kayo. Huwag na kayong magpakapagod. Lolo sa tuhod, yung kasal ni Mommy at Daddy, ako na ang bahala. Yuan Bao meeting. Palagi akong nanonood ng mga plano ng iba. Marami na akong alam dyan. Gagawa rin tayo ng kasal para kina mommy at daddy. Mahal? Baka pwedeng ipaubaya na lang sa kanila. Hayaan nating sumali sila sa pagpaplano ng kasal natin. Mas masaya iyon, di ba? Ako ang wedding designer ni Mama. Kapag nakahanap ako ng pinakamagandang wedding gown, siguradong mamamangha ang lahat kay Mama. Hello? Hoy, bata ka. Mali yata ang napuntahan mo. Hindi ito tindahan ng gatas. Hindi ako bumibili ng gatas. Nandito ako para tumingin ng wedding gown. Nagpapanggap ka lang, bata ka. Ano ba alam mo sa wedding gown? Umalis ka dyan. Huwag mong istorbohin ang negosyo ko. Sayang, yung mga damit dito sa'yo, pare-pareho lang. Walang bago. Bata ka. Huwag kang magsalita kung wala kang alam. Yung mga wedding gown dito sa amin, gawa yan ng designer mula sa Milan, si Annie. Huling koleksyon niya yan. Anong karapatan mong punahin? Ate, totoo lang ang sinasabi ko. Bakit ayaw mong maniwala? Pumunta ako dito ngayon para lang makapili ng magandang wedding gown para kay Mama. Mama! Baka naman anak ka ng nanay mo sa labas ng kasal. Ano naman? Mas mataas ang pagkatao ng nanay ko kaysa sa'yo. Isang babaeng hindi marunong magmahal sa sarili? Makakapangasawa ba yan ng mabuting lalaki? Yung tatay mo? Yayamanin din ba? Yung mga wedding gown dito sa amin, hindi sila karapat-dapat. Ate, tinuruan din ako ni Mama, tawag dyan mata ng aso. Hindi tama yan at saka kahit isang damit dito, hindi bagay kay Mama. Ay naku, bata ka. Sinong tinatawag mong aso? Ano bang ginagawa mo? Guobaw, okay ka lang ba? Kayo pala ang mga magulang ng batang to? Ayaw makinig ng bata. Talagang hindi rin maganda ang mga magulang. Buti na lang dumating kayo. Nawawala ang singsing sa kasal sa tindahan namin. Pinaghihinalaan kong siya ang kumuha. Hintayin nyo. Magbabayad kayo. Magbayad kayo. Si, Helen, wag na nating patulan ng ganyang klaseng tao. Umalis na tayo. Hoy! Tumigil kayo! Ninakaw niya ang ruby ring sa tindahan namin. Nagkakahalaga ito ng 10 milyon. Kayo! Hubarin niyo lahat ang mga damit niyo. Sasailalim kayo sa paghahalughog kapag hindi namin nakita ang singsing. Kayo! Hintayin niyo. Tatawag ako ng pulis. si. Sakto, ayaw ko ring umalis ngayon. Ipatawag niyo ang manager niyo. Ang manager namin? Kayong mga dukha na to. Gusto niyo lang makita? Makikita niyo? Ano bang karapatan niyo para makita siya? Okay naman ang design ng train, pero yung iba walang kwenta. Anong ginagawa mo? Alam mo ba ang halaga ng wedding dress na ito? Gaano ba ito kamahal? Masamang bata ka. Paano? Nagawang galawin ang tao ko? Dapat mong isipin ang mga kahihinatnan. Kayong, mga baliw kayong lahat. Manager, dali-dali ka rito. May grupo ng mga baliw dito. Nasira lahat ng wedding dress sa tindahan natin. Dali, pumunta ka rito. Tumigil ka. Sino ang walang utang na loob? Nagwawasak ng aking tindahan. Manager, sila ang grupo ng mga ito. Ginulo ang buong tindahan natin. Hindi ko sila mapigilan. Talagang hahabulin ko siya ngayon. Anong gusto mong gawin? Kezong, bakit ikaw? Ikaw ang dumating. Bakit hindi mo kami sinabihan ng maaga? Na darating ka. Kung hindi ako dumating ngayon, hindi ko malalaman na sa tindahan mo, ganito ang sistema. Kezong, anong nangyari? Anong nangyari dito? Sabihin mo, talagang aayusin ko ito. Sabi niya, ang anak ko sa tindahan mo, nagnakaw ng bagay. Anong nangyari? Manager, pagpasok niya. Nawala ang singsing. Siyempre siya. Kalokohan. Alam mo ba? Kezong ay isang malaking negosyante. Ang anak niya. Paano magnanakaw ng bagay natin? Mabilis. Mag-apologize. Sorry, hindi ko alam. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Ang dapat mong mag-apologize. Hindi ako. Little Master, sorry. Ito ba ang paraan mo ng pag-apologize? Ang kamay ng Guobaw, naging pula dahil sa pagpisil mo? Lumuhod ka.
Mag-isip-isip ka. Ngayon, gusto mo pa bang bayaran ko? Hindi na, hindi na. Ako ang may responsibilidad. Ako ang babayad. Malis ka. Kesong, Pero, hindi pa naayos ang wedding dress ni Mama. Little Master, tingnan mo ang wedding dress na ito. Ito ang pinakamahalaga sa tindahan namin. Hindi madaling ipakita sa tao. Pangit! Napakapangit! Nalaman ko. Una, painumin mo ako ng gatas para magkaroon ako ng inspirasyon. Si, Nakuha ko na. Wow, Wow, Maganda. Ito siguradong ang pinakamagandang wedding dress sa mundo. ganda. Napakaganda talaga. Ang ganda ng fit. Ang ganda ng design. Mas professional pa kaysa sa mga international designer. Ikaw ba ang kilalang international designer ang hindi nagpapakita ang world-class master go? Low-key, hindi ko pa gustong ipakilala ang sarili sa mundo. Nanay, ano sa tingin mo gusto mo? gusto ko talaga. Naniniwala ako walang nanay sa mundo na magsusuot ng wedding dress na personal na dinisenyo ng anak. ang guwabao ay ang pinakamahusay. President Kim Madam, ang wedding dress na ito ay ipapadala agad sa inyo. Bilang pagbabayad ng aming tindahan. Siya. Alis na ako. Ingat. Halika. Palibutan ninyo ito ng mas maganda. Dito magpapakasal ang nanay ko. Young master. Malaking proyekto ito. Mga 30 araw bago matapos. Sa malaking proyekto mo, maaring mga 30 araw pa bago matapos. Ang halagang ito, 50,000. Kung magdadagdag kami ng tao, mga 15 araw, matatapos na. 500,000. Kaya dapat kami. Mga 3 araw lang matatapos. 500 milyon. 500 milyon. Ay, sir, halika, pasok kayo, lapit. Sir, halika dito. Halika, binata. Tingnan mo, tapos na ang lahat dito. Ano ang tingin mo? Maganda, nasisiyahan ako. Haray na. 500 gramo. Sapat na lang ang mantika. Ano ang sapat na lang? Oo nga. Idagdag mo rin ang aking secret herbs. Mas masarap sigurado ang lasa. Chuan Bao, ano ang ginagawa mo? Kuya Yuanbao, ang taas ng paggawa ng cake, ipasa sa akin. Nanay, subukan mo, masarap ba? Ito. Hayaan mo ang tatay mong subukan. Ito ay pagmamahal din ni Tuan Bao. Subukan mo agad. Subukan ko. Bakit pula ang ilong ng tatay? Bali ang aking mga sangkap. Gagawa ako ng isa pa. Helen, alam mo ba ang itsura mo ngayon? Ang ilong mo? Parang isang malaking pulang labanos. Oy, Tuan Bao. Mabait ka ha. Sa susunod na gagawa tayo ng cake. Lagyan mo ng asukal. Medyo maalat. Papa, hindi ba ito asukal? Hoy, nitong mga nakaraang araw, ang mga bata ay abala sa paghahanda ng kasal. Kaming dalawang bida ang walang magawa. Kung wala tayong ginagawa, humanap tayo ng gagawin.
Aray. Pasensya na. Unang beses ko lang kasi gumawa ng ganito. Ang susunod? Baka masyadong matindi. Hindi kaya umakyat ang mga bata? Nakakahiya kung makita nila? Hoy, nakasusi na ang pinto. Ayoko maistorbo ngayon. Tina, Simulan na natin. bilis. Mag-login ka na. Sige, hintayin mo ako. Sige. Mababa na ang HP niya. Hintayin mo ako. Paparating na ako. Yehey! Nanalo tayo. Hindi ko akalain na ang isang presidente ay magaling din palang maglaro. Unang beses ko lang maglaro. Ikaw ang nagturo sa akin. Ulit tayo? Okay. Mag-login tayo. Ngayon, masayang pagpapagamot sa bahay ng manggagamot. Libreng konsultasyon. Halika na, huwag palampasin. Hindi ba ito mali? Isang batang hamak ang magiging manggagamot? Oo, ako nga ang manggagamot. Anumang sakit, kayang-kaya kong gamutin. Sino ang maniniwala sa'yo? Maliit na babae, hindi magandang ugali ang magsinungaling. Hoy, batang babae, sabi mo manggagamot ka? Ang binti ko, kaya mo bang gamutin? Uy, Lolo Hu, ang binti ninyo, hindi ba't 5 taon ang napilayan? Bakit? Ngayon ay naniniwala pa kayo sa isang batang wala pang alam? Bakit hindi magamot? Mahirap ba talagang gamutin ito? Batang babae, kaya mong gamutin? Siyempre naman, basta't maibalik ang daloy ng dugo sa iyong mga binti, makakatayo ka na ulit. Ibig mong sabihin, pag pinukpok lang ang kanyang binti ng ilang beses, makakatayo na siya? Huwag kang magyabang! Tingnan mo, ganito ko na siya pinupukpok, hindi pa rin siya tumatayo. Hindi mo kaya, hindi ibig sabihin hindi ko kaya, panoorin mo ako. Batang walang hiya, ngayon, gusto kong makita kung paano mo ito gagamutin. Ang binti ko. Gumaling na! Parang Diyos ka ng medisina. Ito ang itlog na kakabili ko lang. Salamat, manggagamot. Hindi na kailangan ito. Hahaha. Ano? Hindi posible. Kasabwat mo ba siya? Mga tanga, naloko na kayo, hindi pa ninyo alam. Hoy, manggagamot? Tingnan mo ako. Wow! Ang ingay dito sa Tangbao. Tutulong din ako para sa mga magulang mag-ipon ng mabuting gawa. Oy, Ale. Tingnan ko, madilim ang iyong mukha. May malas na mangyayari sa paglakad mo ngayon. Tingnan mo ang sahig. May sakit ka ba? Mga sira-ulo ang nakasalubong ko ngayong umaga. Ayaw pa maniwala. Sabi ko nga, tingnan mo ang sahig. Guro. Ano ba? Samahan mo ako sa pagsasapyo para sa mga magulang mag-ipon ng mabuting gawa. Matanda ako. Dumalo lang sa kasal. Hindi para magsapyo. Ay, sayang. Ang alak na ito, mawawalan ng saysay. Hahaha. Ay, kung ganito. Sige, magsapyo ka. Para makita ng guro ang sapyo mo. Kung magpagunlad. Sige, mabilis, magsapyo ka. Ngayon, kasal ni GK, hindi ba? Bakit may? Walang kwentang manghuhula dito? Tito, espesyalista kami sa pagtitiwala ng kapalaran dito. Kayang hulaan ang nakaraan at kinabukasan. Gusto mo subukan? Ganoon ba? Sige, hulaan mo nga ako. Kailan ako yayaman? Kung mali ang hula mo, guguluhin ko yung maliit mong tindahan mo. Sa buhay mong ito, medyo mahirap. Ikaw, Sa susunod na buhay, medyo mahirap pa rin. Tito, maghintay ka na lang sa susunod na buhay pagkatapos noon para magsikap. hayop kang bata ka. Binabasura mo ako, ha? Sisiguraduhin kong wasakin ko yung pwesto mo. Walang hiya kang hayop ka. Alam mo ba kung saan ka? Nakapagtitinda ka pa rito? Anong pakialam mo sa pagtitinda namin? Mga hampas lupa. Ito ang lugar ng chairman ng Ke Corporation, si Ginoong Ke, para sa kanyang kasal.
Nakakaabala kayo rito. Kapag nagalit si Ginoong Ke, magdudusa kayong dalawa. Si Ginoong Ke nga, hindi nagsalita. Ikaw pa ang magsasalita. Sa susunod na lalabas ka, gumamit ka ng benda para higpitan ang sarili mo. Ikaw, matabang ulo, ang kakaabala. Ikaw, Master, wag mo nang kausapin itong si Tito. Kapag masyadong maraming sinabi, baka mahawa tayo sa malas niya. Ay, oo nga. sige, walang utang na loob na bata. Kung hindi ko kayang guluhin ang lamesa, kaya ko kayong bugbugin. Pagbibigyan ko kayo. Aray, ang kamay ko! May kumagat sa akin. Ang sakit. Chi, Lin, Ano? Ke. anong gusto mong gawin? Anong ginagawa ninyo rito? Ang 20 lubi na ito ay nangahas na magtayo ng pwesto para maghula sa kasal ninyo. Sinusumbong ko lang sila. Narito na si GK. Dapat kayong magmano kay GK at humingi ng tawad. Tingnan natin kung sino talaga ang dapat magmano at humingi ng tawad. Narito na si GK. Ayaw pa rin ninyong magbago. Hintayin ninyo na lang si GK na itapon kayo at ang batang ito sa labas. Sinong tinatawag mong bata? Siyempre yung batang hamak na naghuhula. Ang daliri ko. Kung hahamakin mo pa ang anak ko, mawawalan ka ng bibig. Aray, ang daliri ko. Tandaan mo ito. Kung saktan mo ang pamilya ko o ang anak ko, ganito ang mangyayari sa'yo. GK, hindi ko talaga. Tatay, magsisimula na ang kasal. Umalis na tayo. Kasalan ko ito. Ayokong may madumihan. Mga tauhan, Ke. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Ke. itapon ninyo siya. Ke. Patawarin niyo ako. Ke. Ay, hindi ko inakala na sa buhay ko ay makikita ko pang magpakasal at magkaanak si Kelin. Ay, isang malaking karangalan ito. Ha. Oo nga. Ay, para sa 2 batang ito, naubos ang lakas ko. Sa tingin ko, huwag na ninyo akong tawaging guro. Tawagin ninyo na lang akong matchmaker. Handa na ang lahat. Magsimula na ang kasal. Papa, gusto mo bang pakasal sa mama? At pangako mong aalagaan mo siya habang buhay? Oo, gusto ko. Mama, gusto mo bang pakasal sa papa? At hindi mo na siya sasaktan? Ama, kailan ko naman sinaktan ang papa? Hindi mo nga aminin dati. Kami ang anak ni papa. Sa unang pagkikita, sinuntok mo pa. Pakasal? Bigyan mo ako ng konting dignidad. Hindi ko alam kung may karapatan ako para isuot ang singsing sa asawa ko. Oh, wait Mr. Keith. Masaya sa masayang pagkakataon. Bakit kayo nagpapadrama? Halika, magsaya tayo, magdiwang. Halika, mag-kiss kayo, mag-kiss kayo, mag-kiss kayo, mag-kiss kayo. Kayong lahat ay walang katulad. Walang katulad. Akala ko dati, magiging matanda na ako at mag-isa. Hanggang sa nakilala kita. Choosing Cat.